37. Basahin ko sa English. At dyan man sa English, basahin ko naman sa Tagalog. Nang naitanong sa kanya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, sinagot sila ni Isa Masih at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay na mapagmasdan ni hindi nila sasabihin. Tumingin kayo rito o tumingin kayo roon dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. 22, sinabi ni Isa Masih sa mga alagad, darating ang mga araw na nanaisin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. Sasabihin nila, verse 23, sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo naroon o tingnan ninyo narito. Ngunit huwag kayong pumunta ni sumunod sa kanila. 24, sapagkat gaya ng paglitaw ng kidlat, kapag ito ay kumislap, buhat sa isang panig ng kalangitan tungo sa ibang panig ng kalangitan, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang araw. Ngunit, kailangan muna niyang magdusa ng labis at itakwil ng salinlahing ito. 26, katulad ng nangyayari sa panahon ni Noe, ngayon din ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Nagsisikain sila, nagsisiinom, nagsisipag-asawa at ibinibigay sila upang mag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa arko si Noe at dumating ang baha at pinatay silang lahat. 28, gayon din naman katulad ng nangyari sa panahon nila, sila ay nagsisikain, nagsisiinuman, nagsisibili, nagsisitinda, nagsisipagtanim, at sila ay nagsisipatayo ng gusali. Ngunit, nang araw na lumabas mula sa Sodoma, sila, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Ganoon din naman ang mangyari sa araw ng maihayag ang anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa taas ng bahay ay huwag nang bumaba upang ilabas ang kanyang mga kagamitan sa bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang naghahanda na iligtas ang kanyang buhay ay nawawalan nito. Ngunit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay ay makapagliligtas nito. 34, sinasabi ko sa inyo, ang gabing iyon ay mayroong dalawang tao sa isang higaan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. 35, mayroong dalawang babae ang magkasamang gigiling, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. 36, mayroong dalawang tao sa bukid, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. 37, last, tinanong nila sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, doon din nagtitipon ang mga buwetre. Sa English, and they answered and said unto him, where, Lord? And he said unto them, wheresoever the body is digger, will the eagles be gathered together. So magdua tayo. Tuhan, salamat sa passage na aming binasa ngayon sa Luke. Salamat po sa iyong paraman that we have a freedom to read, to expound, to study sa iyong salita, na free kami makapag-aral. Salamat po Tuhan sa paraman na palagi mong ibinibigay sa amin upang ipakilala yung sarili, ipakita ang iyong sarili. Tulungan mo kami na sana maintindihan po namin ang mga gusto mo ipaintindi sa amin sa ngayong araw. Tulungan mo kami sa magitan ng butuhan na siya ang gagalaw sa amin, na siya ang magtuturo sa amin, na naway buksan mo ang puso at isipan, na mapagkumbaba kami, natatanggapin namin ang iyong salita sa bawat buhay namin. Salamat po Tuhan, tulungan mo kami, bigyan mo kami katalinuhan, at bilang yung tagapagsalita, naway tulungan mo kung na hindi ang sarili ko ang may pahayag ngayon, kung hindi ang tanging salita mo lang talaga ang may pahayag.
Ito pang dalangin sa pangalan ni Isa na ito at kapagligtas. Amen. So, ang mga tao sa buong sanlibutan, mga tao gusto nilang malaman kung ano ang hinaharap. Kaya maraming mga tao, kung nakita kayo sa mga movie, pupunta sila sa mga fortune teller, yung mga kita kayo yung globe, anong tawag din, crystal ball. May mga tao na gusto lang magpaano ng mga tawag nito, mga fortune teller, gusto nilang malaman kung ano ang buhay nila sa hinarap. Sa maraming tao, ganun ang gusto nila. Gusto nilang malaman kung ano ang future nila. And ang mga Pariseo, hindi sila kakaiba sa mga tao kagaya ngayon. Because sa panahon ni Isa Almasi, yung si Isa Almasi andito sa lupa, nagdidiman sila sa kay Isa Almasi na sabihin sa kanila kung kailan darating ang kaharian ng Panginoon, ang kaharian ng Tuhan. Kailan? Yun ang demand nila. Yun ang palaging tanong nila sa kay Isa Almasi. In Luke chapter 17, isa ito sa mga prophetic na passage, mga propesya na mga nasulat sa kitab patungkol sa coming events. Sinasabi ni Isa Almasi about sa future niya na pagbalik dito sa lupa. Kung ano ang mangyayari sa pagbalik niya. Sinasabi niya yon, pinupropesiya. And though maraming mga tao nagsasabi na ang paramanituhan ng kitab ay isang mitolohiya, but I believe with all my heart na ang salita ng Tuhan is perfect, inspired na salita at nagdadala siya at katotohanan mismo. Kaya sinasabi doon na inspired or salita ng Tuhan. So, though maraming mga tao ganyan nagsasabi na hindi totoo, but yung mga tao na nagsasabi na hindi yung totoo, nagdi-despise, parang binabastos nila ang Tuhan at ang salita ng Tuhan, sila ay yung mga tao na puno ng myths and lies. So, but before tayo magpunta doon sa ating text, tingnan muna natin ang agenda or ang future agenda ng Tuhan sa darating na mga araw. Kasi hindi natin alam ang mga darating na araw, pero si Tuhan, alam niya ang mga darating na araw at nagbigay siya ng mga signs kung kailan mangyayari ang kanyang pagbalik. So makita natin sa 1 Thessalonians chapter 4, sinasabi dito sa atin that ang lahat ng mga Almasihin, lahat ng mga sumusampalataya sa kay Isa Almasi, both buhay at patay, will be caught up. I-rapture doon sa langit. Doon sa langit para mag-meet doon, magharap doon sa kay Isa Almasi doon sa kalangitan. And this will take place at mangyari ito bago mangyari ang malaking kaguluhan na mangyari dito sa mundo. When God pours His wrath upon this earth for their unbelief, dahil sa kanilang hindi panipagtiwala sa kay Isa Almasi at pag-reject sa kay Isa Almasi. Una, rapture ang mangyari. And second, pagkatapos na ma-rapture ang lahat ng mga Almasi na sumasampalataya sa kay Isa Almasi na mayroong Tuhan sa buhay, mangyari na itong Great Tribulation. This is 7 years na magulo talaga na panahon na ang magiging leader, ang magiging political leader during this time ay yung si Antikristo na hindi naniniwala sa antay talaga sa kay galit sa kay Isa Almasi, in short. Na siya magdidirekta sa buong sanlibutan, sa government and sa ekonomiya. Kumbaga siya lahat ang mag-control sa lahat. Sa kikitain ng tao,
sa pagkain ng tao, sa politika, siya ang magro-rule. And this is the time, at ito ang panahon na ibubuhos ng Tuhan ang kanyang galit, ang kanyang judgment sa sinful mankind, sa mga tao dito sa lupa. So in the midst of all this tribulation, a single world ruler will be in charge. At yun ay si Antichrist or si Shaitan mismo. Ang siya ang maghari. Pero tayo ng mga lasin na meron doon sa buhay, hindi na tayo makakaranas nito dahil doon tayo sa ulap. Kasama natin si Isa al-Masih. And then, after the Great Tribulation, may tinatawag na Battle of the Armageddon na pagkatapos doon sa 7 years na nakaguluhan, si Isa al-Masih babalik dito sa lupa, ikakangker si Antikristo, si Shaitan, kasama ang kanyang mga sundalo, and then afterwards, he will enter sa Jerusalem para establish an earthly kingdom or kaharian na tinatawag natin millennium sa loob ng 1,000 years. So that's a very brief and basic description sa tinatawag na darating na panahon or things to come. Now, as we get into the text, so there are 5 questions na ating tatanungin at isisik ang kasagutan sa passage na ito. Number 1, sa verse 20 and 23. 20 to 23. Anong sinabi dyan sa 20 to 23? And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see on of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. In verse 23, and they shall say to you, see here or see there, go not after them, nor follow them. Ang unang katanungan dito, sabi ng mga Pharisees, when the kingdom of God should come. Kailan mangyayari or darating ang kaharian ng Tuhan? Pero ang tanong sa atin, number 1, ano pala ang kingdom ng Tuhan? Or kaharian ng Tuhan? Ano pala ang kaharian ng Tuhan? Ang mga Parisiyo na kumakausap sa kay Isa al-Masih, ina-assume nila, na iniisip nila na ang kingdom or kaharian ng Tuhan would be i-rule ng military king. Kumbaga yung makapangyarihan na hari, yung nagdadala ng armas, nagdadala ng mga tangke de guerra, nagdadala ng mga fighting plane, yun ang iniisip nila ng mga Pharisees. So, pero sa ating panahon ngayon, sa panahon nila, ito ang hari na ini-expect nila, na ang hari na sinasabi dito nila na yung nagsasakay ng kabayo, na panglaban ng kabayo, nagdadala ng mga armas, yun ang ni-expect nila. But they expected na ang Mesiya or si Isa al-Masih pupunta dito para i-establish ulit ang kaharian ni Daud, kaharian ni David at Solomon, at ma-enjoy nila yon. But si Isa al-Masih sinasabi niya that God's kingdom is within you. Sabi niya, ang kaharian ng Tuhan ay nasa inyo. Sabi niya, ang kaharian ng Tuhan ay nasa inyo. There is a sense, merong sense dito, in which God's kingdom is established in the heart of those who follow sa kay Isa al-Masih. Na ang kaharian ng Tuhan ay ni-establish sa mga puso ng mga sumusunod sa kay Isa al-Masih. But I think, ang gustong isabi ni Isa al-Masih dito, pinopoint out niya dito, na ang hari na hinahanap nyo ay nasa harapan nyo. Yun ang gusto niyang i-point out. Na ang hari ay nasa harapan nyo. Right in front of you. Pero hindi nila na-gets yun. Hindi nila nakuha yun. Kasi kung tingnan natin,
sa parmanituhan, sa kitab, makikita natin dito na si Isa al-Masih, He is the King of Kings. Siya ang hari sa lahat ng hari. Siya ang sultan sa lahat ng sultan. So, that's why, when you think of kingdom, kung isipin mo ang kaharian ng Tuhan or kingdom of God, isipin mo kung sino unang dapat isipin mo ang hari. Kasi hindi pwede na magkaroon ng kingdom kung walang hari. So, the only thing you need to have a kingdom is a king. Na magkakaroon ka ng kaharian is yung meron kang hari. So that's why sinasabi dito sa parmanituhan that Isa al-Masih is a Lord. That's why when you have a crown, Isa al-Masih as king, at magsubmit sa kanyang rule over you, you are in His kingdom. That's why, anong sinasabi ni Isa al-Masih sa Matthew 6:33? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Hanapin niyo una ang kaharian ng Tuhan at ang kanyang righteousness at ang kanyang katuwiran. And all these things shall be added unto you. Remember, ang statement dito, sinabi ni Isa al-Masih, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi nagsabi si Isa al-Masih, hanapin mo ang kanyang harian and its righteousness. Hindi its righteousness. But sinabi niya, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So, he said, seek the kingdom of God and His righteousness. Because the kingdom of God is all about King Isa al-Masih. Dahil ang kaharian ng Tuhan ay patungkol yon sa sultan na si Isa al-Masih. Ang kingdom of God has a twofold meaning. Ang kaharian ng Tuhan ay may dalawang meaning. Una, it is an invisible kingdom na nasa ating puso. Pangalawa, it is a future, darating, literal na kaharian, visible, makikita ng mga tao sa pagdating niya dito sa lupa upang mag-rule siya sa trono ni David sa lugar ng Jerusalem, sa buong sanlibutan. All the governments, lahat ng gobyerno, lahat ng bansa of the world will look to Isa al-Masih as their leader. That's why anong si Angel Gabriel, ang malaikat na si Gabriel, nag-announce sa panahon na si Isa al-Masih iaanak pa ni Mariam or ni Mary, meron siyang announcement na sinasabi patungkol sa baby, patungkol sa Isa al-Masih. Ano sabi ni Gabriel sa kay Mary, tatawagin mo siyang Isa. O, tatawagin mo siyang Isa. Na ang ibig sabihin, tagapagligtas. Si malaikat Gabriel or si Angel Gabriel ang nagsabi noon na meron kang bata, si Mary, meron kang bata na tatawagin mo siyang Isa. Na ang ibig sabihin, tagapagligtas. Una, na-announcement niya, tatawagin siyang Isa. Pangalawa, He would be a great and would save His people from their sins. Na siya ang magliligtas sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Those things have already happened. Nangyari ngayon. Kasi bumaba dito si Isa al-Masih, namuhan siya ng perfecto, nagsakripisyo siya, ipinako siya sa cross, namatay siya, pinilibing, at sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. So, nangyari na yan para magkaroon ng kaligtasan ng tao. But sinabi din ni Angel Gabriel sa kay Mary, sabi niya, the government shall be upon His shoulder. Na ang gobyerno will be upon His shoulder. At yun ay hindi pa nangyari. Kasi kailangan i-establish, magkaroon ng kaharian para sa kay Isa al-Masih dito sa lupa. And those na wala pa nangyari, hindi tayo dapat mag-worry. Okay? Dahil hindi pa yun nangyari. But we need to stick the life na kung asa na-enjoy pa natin si Isa al-Masih ngayon. Kasi pag darating yung panahon na ma-enjoy din natin si Isa al-Masih, nakasama natin siya sa paghari dito sa lupa,
sa loob ng 1,000 years hanggang dadalhin niya tayo doon sa surga sa walang katapusan. Walang katapusan. So, yun ang Kingdom of God na si Isa Almasi mismo ang pinaka-importante sa kanya because He is the King. He is the Sultan. Pangalawa, ano pala ang araw ng Tuhan? Sinasabi doon sa 24. Ang sinabi sa 24, for as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in His day. What is the day of the Lord? Si Isa Almasi, nagamit lang siya ng mga simple words na makikita, maranasan sa mga tao na ini-illustrate niya sa katotohanan. In this case, anong ginamit niya? Lightning or kidlat sa sky. Pag magkidlat ba, matagal ba na mawala ang kidlat? Pag magkidlat, putok, tapos mawala lang yung kidlat. So, ang lightning, nag-strike siya when there is a storm, when there is a rain. Nag-strike lang yung lightning pag merong storm, merong rain, and merong thunder. When Isa Almasi return, pag magbalik si Isa Almasi dito sa lupa, sa kanyang kalawang pagbalik, babalik siya dito na magulo ang mundo in political, economical, magulo talaga. Kumbaga, in short, buong sanlibutan magulo. At doon ang panahon na babalik si Isa Almasi kanyang kalawang pagbalik. But hindi natin alam kung kailan. Though magulo na ang sanlibutan ngayon, pero hindi pa rin natin alam kung kailan. So, lightning, alam natin ang kidlat, nag-i-strike siya always unexpected. Hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng lightning. Pero biglaan yung lightning. So, you never know exactly kung saan tatama ang lightning. Pero, always remember na ang lightning, magkakaroon lang ng lightning pag sa panahon ng tag-ulan, panahon ng bagyo, panahon ng merong thunder. So in short, yung magulo talaga ang kaulapan talaga, ang ulap ang langit. So, sinasabi niya dito, ang araw ng Panginoon is yung pagbalik niya dito sa lupa is yung magulo ng talagang sanlibutan. Magulo ang sanlibutan. So, what will be the conditions of the world before God begins to pour out His judgment? Ano ba ang kondisyon ng sanlibutan bago niya ibuhos ang kanyang judgment dito sa sanlibutan? Sinabi sa parang ni Tuhan, walang nakakaalam sa araw, sa oras ng pagbalik ni Isa Almasi. Kaya kung makarinig kayo ng ganyan, na nagsiset ng definite time, panahon, petsa, buwan, taon, huwag kayong maniwala. Kasi walang isang nakakaalam kung kailan babalik si Isa Almasi. You cannot know the exact date, pero may mga discernment, may mga possible to discern sa season in a general time. So, anong predict ni Isa Almasi? Anong pinopisay ni Isa Almasi? Ano ang mangyari bago ang judgment ni Isa Almasi? Ano ang mangyari? Dalawang importante condition nag-exist during sa panahon ni Noah at Lot. Sa panahon ni Noah at Lot, ano ang condition? Sa verse 25 at saka 29. Anong sinabi dyan? But first, must he suffer many things and be rejected of this generation. First, darating yung araw na iyon, pero sabi niya, first, must he suffer many things and be rejected of this generation. 26, and as it was written in the days of Noe, kagaya sa nangyari sa panahon ni Noah, or Noe, yung malaking, may malawakang baha.
So shall it be also in the days of the Son of Man. Anong sinasabi sa 27 na mayari? They did eat, they drank, they married wives, they were given in the marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Verse 28, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. So ano ang kondisyon? Kagaya ng kondisyon sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot. During sa time ni Noah at sa Lot, merong extreme na immorality and wickedness. Grabe ang immorality. Grabe ang immoralidad sa panahon na yun. Halos sa daan na lang gumagawa ng kabastusan. Ganun kasama. Wickedness. Kung naalala niyo yung sa panahon ni Lot, meron siyang bisita. Gusto nilang pasukin ang bahay ni Lot kasi gusto rape ng mga lalaki, yung lalaki doon sa loob ni Lot. Pero ang ginawa ni Lot, dahil gusto niyang protektahan yung mga bisita niya, ang binigay niya ang kanyang anak. So grabe ka wicked, grabe ka sama sa panahon na yon. At sinabi dito sa Genesis 6:5, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Ang nasa puso nila ay gumagawa ng kasamaan, patuloy na gumagawa ng kasamaan. It was a time of much adultery and homosexuality. Grabe kasama, grabe kapangit ang sitwasyon nila. Na kahit yung anghel na bisita ni Lot, gusto nilang raping talaga. Gusto nilang kuyugin ng mga tao doon para lang anong hilawas? Makipagtalik. Ganun sila kasama. Sabi ni Isa Almasib, mangyayari yan kagaya sa panahon mangyayari ang aking pagbalik sa panahon ni Noah and Lot. While they were surrendered by all of this immorality and wickedness, the people lived their lives as if nothing was wrong. Pero meron pa, ganun, grabe pa kasama kung ganun, may mga tao na gumagawa ng ganun, meron pang tao na nanonood sa ganun at wala silang ginagawa. Na parang ang nasa isip nila, it is not wrong. Kung tama yan sa'yo, patuloy ka. Kung tama yan sa'yo, walang makikialam sa'yo. Ang tao wala nang pakialam sa kung ano ang gagawin na kasamaan ng tao. They accepted that kind of behavior as normal, but actually it is not normal, it is abnormal. Instead of the public being alarmed, instead na ang maraming tao maalam sa nangyari, or magalit sa kasamaan, anong sinabi ni Isa Almasi dito? Ang ginawa nila, imbis dapat magalit sila, dapat ma-alarm sila sa kasamaan, pero anong ginawa nila? Anong gagawin nila? Sabi nila, kakain lang sila, iinom sila, magpapakasal sila, magpapakasaya sila. Now, parang walang nangyari. So, even if they did not personally participated it, na kahit hindi sila nagpa-participate, naggumagawa noon in the wickedness of their culture, they condone it by acting as if nothing was wrong. Na parang, wala lang, sige lang, okay lang, patuloy lang kayo dyan. Ganun kasama ng tao. Sa darating na panahon sa pagbalik ni Isa Almasi, nasa harapan lang, gumagawa ng kabalastugan. Does that sound like the world today? We are living in a time when the behavior of human is napakapangit. Ang ugali ng tao napakapangit. If you even suggest it is perverted, pagsasabihan mo na hindi yan tama, ililabel ka nila na intolerant or palaging galit. But you are just
really concerned na pangit ang kanilang ginagawa, but i-label kanila na intolerant. We lead the world in exporting sa mga masasamang mga movies. We continue na kawawa ang mga bata na pinapatay kasi sinasabi ng mga tao, especially sa Amerika, mga bata na nasa tiyan pa lang dahil hindi pa daw tao, pwede nilang patayin. Ang baby na nasa tiyan. And the whole time, minsan, most of us ay hindi alarm at hindi pagalit sa ganun. We just try to forget about it, and so we keep on eating and drinking, marrying, magpakasaya at magpakasal. The New Testament confirms it. In the last days, there will be a great rise in immorality. Na kinonfirm sa kitab na pagdarating na itong pagbalik ni Isa Masi dito sa lupa, grabe, a-arise ang grabe na immoralidad. And this is the fact. We've never seen more spirituality and religion, but it is a powerless, godless religion. Anong sinabi ni Isa Masi? When we see, kung makita na natin yan na kondisyon na yan, na nagmamatch sa panahon ni Noah at ni Lot, maging handa tayo. In short, kailangan natin siguraduhin na meron talaga tayong Tuhan sa buhay. Meron tayong isa sa buhay. Para sa pagbalik niya, kung kunin niyo man ang mga basihin, kung kunin niyo man ang sumasampalataya sa Kanya, kasama tayo. Siguradong kasama ka. Or kung hindi pa man yan darating, darating man talagang panahon na babalik tayo sa Kanya. At pangapat, who will be delivered from judgment? Sino ba ang magdi-delivered sa judgment, from judgment? Ang parmanituhan, hindi lang siya mensahe about sa doom, judgment, or wrath ng Tuhan, but there's a story ng deliverance. Just like example, sa yung malakihang baha sa panahon ni Noah, doon maraming tao ang namatay, but there's a deliverance na nangyari. Sa taong sumasampalataya sa kay Tuhan, merong deliverance. Kagaya sa kay Noah at sa kanyang pamilya. Doon maraming tao namatay, pero merong deliverance to those who believe. Naniniwala, sumasampalataya sa kay Tuhan. And also, sa Sodom at Gomorrah, sino ang naligtas? Ang pamilya ni Noah. Ang anak niya lang. Kasi ang asawa niya hindi man naligtas. Kasi naging pillar of salt man siya, naging asin man siya. Dahil sa pagtingin niya doon, sabi ng Tuhan, daanan natin yan mamaya. So, kung tingnan natin, ang permanent Tuhan speaks much of hellfire, but also of the deliverance offered by the cross. And so in 2 Peter chapter 2 verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Lastly, why should we remember Lot's wife? Bakit kailangan natin i-remember ang asawa ni Lot? Kasi yung sinabi ko nga, as they were playing Sodom, sa paglayas nila sa Sodom, itong asawa ni Lot, naging asin siya. Naging pillar of salt siya. Dahilan na tumingin lang siya doon sa likod. Ang sabi ni Tuhan, umalis kayo dyan sa Sodom at sa Sodom, pumunta kayo doon sa magpakalayo-layo kayo, at pag merong masunog doon sa likod, huwag kayong titingin. Huwag kayong, kahit na lang maganyan, huwag kayong titingin. Pero itong asawa ni Tuhan, ni Lot, asawa nila, dahil siguro mayaman talaga sila, nakita niya doon sa lugar, sa kung asan siya nakatira, nasunog na ang kanilang lugar. Pero, ang naging kapalit sa pagtingin niya lang doon, naging asin siya. And Genesis chapter 19 points out that God's angels had to drag Lot and his family out of the city. Hinila ang pamilya ni Lot ng mga angels ng Tuhan
palabas sa syudad. At nagbigay ng stricto na warning na huwag magtingin balik sa likod while was being destroyed, habang sinisira ang syudad na yun dahil sa kasamaan. Again, sinira yung syudad ng Sodom dahil sa ganun, sa grabe na kasama nila. Yung sinasabi ko kanina na gustong raping ng mga tao, yung angel na bisita nila. So, but as they climbed the mountain, ang asawa ni wife, either naniwala siya kay Tuhan, or hindi siya makaresist, hindi niya mapigilan ang temptation. So, she disobeyed God and turned back to look, and she became a pillar of salt. Her mistake was that she still loved Sodom so much. Na ang kanyang pagtingin, ang kanyang mistake na ginawa, pinapakita lang dito na grabe ang pagmamahal niya sa Sodom. Sadly, there are many people like her in our days. People who are very religious, kada sambahayan, kada simba, but they are still fascinated and they are overwhelmed sa kung ano ang ibinibigay sa sanlibutan. That's why, anong sinabi ni Yahya sa first Yahya, unang Yahya 2:15-17, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Mrs. Lot, ang asawa ni Lot, isa siyang sad reminder how people would be separated at the rapture. Na kahit na palagi na yung nagsasambahayan, pero walang totoong relasyon sa kay Tuhan, pagdating sa rapture, maiiwan siya. Kahit na meron na siyang knowledge patungkol sa kay Tuhan, pero walang sakto na relasyon, sa pagdating ng panahon ng rapture, maiiwan lang siya dito sa lupa. That's why anong sinabi ni Isa Almasi sa verse, two people would be at work, dalawang tao magtatrabaho, sa pagbalik niya kagaya sa kidlat, in the blink of an eye, yung isa maiiwan at yung isa madadala. A husband, a wife will be sleeping together. The wife loves Isa Almasi and has prayed for her husband for years, but he thinks religion is for women and children. Suddenly, pag mawala na yung asawa, maiwan yung husband. And ma-left behind siya dito at mai-endure niya ang worst time in the history of the world. That's why tayo ng mga almasihin na meron tayong pribilehiyo, oportunidad na sabihan natin ang mga mahal natin sa buhay patungkol sa kay Tuhan na ating ipagduduaan na sana hindi sila maiwan dito sa lupa sa pagdating ng tribulation, kasi napakapait na maranasan nila dito sa lupa. Don't make the mistakes of Lot's wife. Don't love this old world. Mahalin natin si Tuhan sa buong puso natin, sa buong isipan natin, sa buong kaluluwa natin, at sa buong lakas natin. In short, we need to love God above all. So for conclusion, in the last verse of Luke chapter 17, si Salmasi, in-answer niya ang final question sa verse 37. Ano sabi niya? And they answered and said unto him, Where, Lord? Yun ang tanong ng mga tao. Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. His disciples, ang mga disipulo niya, nagtanong sa kanya, Where will this all happen? Where? Hindi na sila nagtanong, when? But ang question ng mga disciples, where? Saan? Hindi na nagtanong, kailan? But ang tanong niya, saan ito mangyayari? Where will this all happen? Ano sinabi ni Isa Almasi? Look for the eagles. Tingnan niyo ang mga agila. Tingnan niyo ang mga ibon. Where the dead bodies are, there will be eagles.
Well, we may not understand everything sa future, but ang alam natin na si Isa Almasi babalik talaga. At kukunin niya tayo, kukunin niya ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, lahat ng niniwala sa Kanya. At tayo, dapat maging handa tayo. At hindi lang tayo dapat maging handa. Tayo ng mga almasi na nakaroon sa katotohanan, responsibilidad natin na sabihan ang mga tao na hindi pa nakilala sa kaituhan. Sabihan natin patungkol sa kaligtasan, patungkol sa libreng kaligtasan na ginawa ni Isa Almasi sa atin. Dahil kung walang relasyon sa kay Isa Almasi, walang relasyon sa kaituhan, sigurado maiwan sa lupa ang tao, ang mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin na walang Tuhan, na maghihirap sila dito sa lupa. Ang tanging makakapag-deliver lang sa kanila, ang makakapagligtas, ay tanging si Isa Almasi lang talaga. So, tayo lahat, please, ang doa tayo. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong parang. Salamat po sa reminder. Though hindi namin alam kung kailan mangyari ang yung araw ng pagbabalik. But Lord, thank you for reminding us, Lord, that we have the responsibility to tell others ang regalo na kaligtasan na ibibigay mo sa tao. Na people need salvation, and the Savior na kailangan nila ay si Isa Almasi. Tuhan, tulungan mo kami. Palakasin mo kami. Bigyan mo kami ng katapangan na sabihan ang aming mga classmate, sabihan ang aming mga kaibigan patungkol sa kay Isa Almasi. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang mga kanakan mo na magpagamit sa iyong gawain, lalong-lalo na ang magpalaganap sa iyong salita patungkol sa kaligtasan na makikita lang sa kay Isa Almasi. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, that while we are waiting sa iyong pagbabalik o kami man ang babalik pupunta dyan sa iyo, tulungan mo kami to live rightly and to be a blessing na sana makilala ng ibang tao si Isa Almasi. Makita nila si Isa Almasi sa aming buhay. I-bless mo ang bawat isa. Sa mga darating na araw, tulungan mo kami. Gabayan mo kami, provide mo pangangailangan sa financial, sa pagkain, sa lakas, sa protection, at sa katalinuhan na gagamitin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Kahit po sa mga decision making namin, tulungan mo kami. Gabayan mo kami na glorifying ang lahat ng gagawin namin. At kahit po patuloy mong i-provide ang pangangailangan sa financial na gagamitin namin sa araw-araw at sa mga darating na mga araw. Ito pang dalangin sa pangalan ni Isa Almasi namin tuwang tagapagligtas. Amen.